Panginoon, maraming salamat po sa araw na po ito, sa youth service na po ito, Lord God. Maraming salamat po sa mga kabataan po na narito na po ngayon upang magtipon-tipon po sa apat na sulok na panambahan na ito, Lord God. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng another chance para po sambahin ka, Lord, purihin ka po, Lord God. At sana po ang mga kabataan po na na-invite po, sana po ay yung iba po sa kanila ay makahabol po ngayon po, Lord God. At maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. At hindi man po kami perfecto, Lord God, pero nandito po kami ngayon upang mas kilalanin ka pa po at purihin ka po, Lord God. Nawa po yung mga kabataan na nasa harapan po ngayon, maging bukas po ang kanilang puso upang purihin ka, Lord God. Kasama po sa praise and worship, Lord God, para po sa pag-awit sa iyo, Lord God, at samba po sa iyo, Lord God. Nawa po lahat po ng salita niyo po ngayon ay manatili po sa amin, sa buhay po namin sa araw-araw. Ayun lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, pinapakilala ko po sa inyo sa mga oras na ito, si Ate Jancy po. Siya po ay nabaptize noong bago po magkaroon po ng anniversary. 4th anniversary po ng TRL Caloocan. Ate Jancy. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating mahal na kabataan. Ayan. Gusto ko lang po sabihin na napaka-espesyal niyo po sa Panginoon. Ayun. Bago ako magsimula na mag-share, gusto ko lang itanong na kayo ba bilang kabataan, may mga pagkakataon ba na naranasan niyo yung feeling na parang napapagod kayo sa isang bagay, parang feeling nyo sobrang dilim, parang ganon. Tapos feeling nyo parang sa isang bagay na yun, parang nawawalan kayo ng pag-asa. Ayun. Ako, before kasi, bago ako nagpabaptize, sobrang dami kong naranasan na struggles. Sunod-sunod, parang kasama pa yung health, kasama pa yung sa company namin. Parang sabi ko, bakit sunod-sunod? Pero buhat nung nagpabaptize ako, naramdaman ko yung presensya ni Lord. Na parang sinasabi niya sa akin, hindi ka nag-iisa. Andito ako, kasama mo, na hahawakan ka, itataas ka, at makakabangon ka. Ayun, kasi before parang nasa isang lang ako sa isang sulok, hindi kasi ako makapag-open sa iba kasi natatakot ako na baka makaapekto ako. Pero ngayon, alam ko na mas lalakas ako, mas titibay ako. Sa health ko, alam ko may magbabago at kumikilos ang Lord sa buhay ko. Kaya kayong kabataan, hayaan nyo na kumilos din si Lord sa buhay ninyo. Kasi buhat nung nalaman ko yung good news, masasabi natin, grabe. Grabe pala yung pagmamahal na kayang ibigay ni Lord sa atin. Sobra-sobra sa kahit hindi natin deserve. Sobra-sobra. Kaya tayong kabataan, hayaan natin na i-touch yung mga puso natin. Kasi lahat tayo na nandito may purpose. Malaking purpose natin. At kahit na may struggles, si Lord talaga, hindi niya tayo pababayaan. Kumbaga kasama na sa word of wisdom natin palagi na hindi tayo pababayaan. Kasi si Lord talagang ipaparamdam niya yung pinaka-highest form na pagmamahal. Kasi yun yung nararamdaman ko na kahit na galing ako sa madilim na, alam niyo yun, na pakiramdam. Kasi dumaan ako sa matinding depresyon, nagkasakit ako. Marami akong naramdaman na sakit.
umabot sa point na nadadala ako sa ER, but now, andito ako na nag-share sa inyo na si God is kumikilos sa buhay ko. At kayo, bilang mahal na kabataan na sobrang espesyal sa Panginoon, hayaan nyo na gumawa din ng himala si Lord sa buhay nyo. Yun lang po. Praise. Gusto ko lang po, yung mabuting balita, yun yung pinaka hinihintay nating lahat para sa inyo mga kabataan na masaksihan nyo kung gaano grabe yung sacrificial na pagmamahal at sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ayun lang po. Amen. Praise God. Alam niyo po, sa ating pong mga buhay, meron po tayong may panahon po sa ating pong mga buhay na darating yung oras, ang dami naman, darating yung oras na yung buhay natin is magkakaroon tayo ng pamilya, BF, ng pamilya. Tapos darating yung time na matanda na tayo. Tapos, syempre pag matanda na tayo, karamihan sa mga matatanda is na less na yung lakas na nararamdaman nila. Which is, yung lakas na yun yung kailangan natin para makapagbigay tayo ng papuri sa ating pong Panginoon. Kaya po, sa mga oras po na ito, tayo po'y magbababad sa presensya po ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po, may share pa po ako sa inyo, isa pa po. Alam niyo po yung kapag nahuli po yung isang tao ng mga pulis, ayan, alam niyo po yung ginagawa nila. Di ba po nagtataas po sila ng kamay? Yung ibig sabihin po nun is nag-surrender po sila. Kasi po nahuli na sila Like, bang! Surrender. Ayan. Kaya po sa mga oras na ito, yung act of surrendering po, yung which is yung pagtaas po natin ng kamay, wag po natin tipirin. Kasi hindi lang naman po tayo sa pulis nag-surrender, which is kay Lord po. Kasi po, di ba, siya po yung nagbigay ng pagmamahal sa iyo. Siya po yung nagpakilala sa iyo. Siya yung tahanan Siya yung comfort zone. Siya lang yung nag-iisang, siya yung nag-iisang Diyos na kumilala sa iyo. Siya yung nag-iisang persona na nagpakilala kung sino ka. Kung sino ka ngayon. Kung ba't ka nakatayo dito sa palambahan na ito. Kaya sa mga oras na ito, i-surrender po natin sa ating po Panginoon. Ano mang bigatin, nararamdaman natin sa mga oras na ito. Na sa ganon, siya ang Diyos na buhay, natitira dyan sa puso mo at siyang kikilos para sa buhay mo. Hallelujah. Purihin po natin pong Panginoon. Ikaw ang yaman namin, Lord God. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamit ko man pangarap at mithi ng puso ko. Kung ako'y
sa luhuat kinang nito. Ikaw ang nais namin, Lord God. Tanging nais namin. Panginoon, minsan pa makantan man, makamtan man at ng yaman sa mundo. Makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw lang ang tanging yaman, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman, ikaw ang nais ko, Lord. Tanging nais ko. Minsan pa, ikaw ang yaman. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang nais ko, ikaw ang yaman ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon, ikaw lang, Panginoon. Magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Come on, church, kayo lamang po sa chorus. Ayaw ko magkulang. Holy Spirit, we invite you in this place. Hallelujah. Move within this church, Lord God. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
Gusto mo po palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Ayan, sa mga oras po na ito, tayo naman po yung magbababad sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Ayan, amen po. I can feel the presence of the Lord in Jesus' name. Let us all clap our hands. Sabay-sabay po tayo magbigay ng papuri. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya magbabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pa po sa umpisa, sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad ang presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad ang presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pa, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya magbabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang usa na laging uhaw sa iyo. For the last time, kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw, na laging uhaw sa iyo. For the last time, laging uhaw sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sige po mga kapatid, let's clap for our Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. We believe, Lord, that where your body is, where the body of Christ is, then there is your presence. Lord, your presence is right here. Nandito, Panginoon, ang inyo pong presensya, and we continue to acknowledge your Spirit, your presence, Lord. Hallelujah. We acknowledge the Holy Spirit, hallelujah, na patuloy katagpuin, Panginoon, ang mga kabataan na nandirito ngayon sa dakong lugar na ito. Lord, anyone, sino man, Panginoon, ang nagdesisyon kaninang tumapak sa dakong lugar na ito, ay paghihimalaan mo, O Diyos, pagpapalain mo, Panginoon, hallelujah.
Lord, ibubuhos mo sa buhay niya ang biyaya at pagpapala. Whoever is confused right now, whoever is broken, whoever feels empty, whoever feels broken, Lord, may brokenness, may emptiness, Lord, hallelujah, dumadaan sa mga pagsubok, kayo po ang nakakaalam ng bawat pinagdadaanan ng bawat isa. And I pray and I declare, Lord, there is fullness, there is breakthrough and revival in the spirit of these young people, Lord, in Jesus' name. And I continue, Lord, to surrender everything to you. Maging ang mensahe mo na ito ay patuloy niyo pong pakapagpalain at gamitin, Lord, para sa mga kabatang itong nais nagsisikap lumapit po sa inyo. Lord, all this we pray in Jesus' name. Amen. Ayan, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Mari na po tayo magsiupo sa presensya ng ating Diyos na buhay. I'm so blessed, Pastora Beth, nang makita ko ang TRL Caloocan, pinagpala ng Diyos. Praise God. Taas po na kamay ng mga first-timer po ngayon. Ayan, si first-timer po, sige, mataas ng kamay. First-timers, si Kuya, tatlo? Ilan po ang first-timers natin? Okay, tatlo. At kung di po ako nagkakamali, sila po ay estudyante ni Sir Sunny. Ang iba ay classmate ni Ate Kylie. Opo. Bago po ako magpasimula, I would like to I'm so grateful. Ako po ay nabigyan ng privilege and opportunity na ma-invite po to share with you the word of the Lord. Sa pangunguna po ng ating of course, ng ating Pastor Sunny, Pastora Beth Mangada, palakpakan natin ng Diyos sa kanilang buhay. At sa pangunguna ng ating youth leader, /coordinator, /guitarist, /singer, ano pa ba? And future pastora, Sister Shama Mangada. Palakpakan natin ng Diyos. At ang kanyang assistant youth leader, si Ate Kylie, nakaka-bless naman ng family ng Mangada. Po, no? Praise God, nakaka-bless po. Ayan, future pastora, Ate Shama, wala na. Ako may hawak ng mic. Praise God. Lahat po kayo taga-Caloocan, mga kapatid, mga anak. Ayan, praise the Lord. Mga ilang taon na, nasa range ng 15 to 20, Taas na mga range 15 to 20. 15 to 20. Okay, mga bata pala. Okay po, praise God. Alam nyo po, I'm gonna tell you the truth. Dito ko pasisimulan ang mensahe po ng Panginoon sa mga oras na ito. This church, mga kapatid, pagpasok ko pa lang, sabi ko, Lord, this church is a growing, rising church. May ginagawa ang Diyos sa church na ito ng Caloocan. Amen? Kung bakit may youth fellowship today dito sa Caloocan, it's because ang Diyos ang kumikilos. At ang katunayan na ang sigla ng church ay merong maraming kabataan, ito po ay katunayan na ang Diyos ang nagpapalago. And no one can stop the growth of this church in Jesus' name. Ang problema po, mga kapatid, sa outside the church, we all know this. Trending ang suicide. Alam niyo po, sa MSAPA, siguro last month lang, may isang nagpakamatay, kabataan, 17 years old. Nabalitaan ng isang kabataan, sinundan. So, dalawa yung nakalibing na kabataan sa MSAPA. And then, after that week, we all know Eman, batang-bata, and everywhere, ang dami po natin nababalitaan, mga kabataan nagpapakamatay. Anong target? Mga kabataan. Kasi po, ang kabataan, marami pong magagawa. Tingnan mo yung katabi mo. Marami magagawa yan. Ang pinaka-creative na tao sa mundo, walang iba kundi ang mga kabataan, mga young people. Amen. Kung ang kabataan, maraming magagawa. Kaya doon pa lang sa kanilang mind, the battle is in the mind, mga kapatid, sinisira ng kalaban ang generation ngayon. Ang tanong, kanino mo binibigay ang consumption? Ano po ibig sabihin? Kung bakit po tayo magganitong tema, ang ganda ng tema natin ngayon, praise the Lord, more of you, less of me. Today, we're gonna magnify not ourselves, not the problems, not the upcoming storm. No, hindi natin ma-magnify ang paparating na bagyo na yan, but we're gonna magnify the Lord. Amen!
Our God is already big. And we're gonna magnify Lord Jesus Christ. Kaya sabi dyan, magnifying Jesus Christ. Sino nakaisip po ng tema na to? Napakaganda. Praise the Lord. More of you, less of me. Liliit tayo ngayon sa harapan ng Diyos kasi lalaki ang Diyos sa buhay mo. Amen po. Meron po isang Bible character na nagngangalang John. Sinong John kaya to? John? Sinong John kaya ito, mga kapatid? John chapter 3, verse 26 to 30. John chapter 3, verse 26 to 30, sabi dito, basahin na lang natin yung basahin na lang po natin yung verse 28. Ayan. Sige, sa Tagalog. Ayan po. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sino po ito? Si John the Baptist. Ayun, tama po si Pastor Abet. Kayo mismo nakapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa Kanya. Sige po, next verse. Sa isang kasalan, ang babae ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaki kakasal ay lubos na nagagalak. Kapag narinig niya ang tinig nito, taas na kami ng mga ikakasal na dyan. Wala pa. Mga bata pa. Pastor, wala pa, Pastor. Wala pa po. Hindi pa mapayag ang Pastor. Ngayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Sino yung lubos ang kagalakan? Si John the Baptist. I'm already happy. Kasi nag-glorify na mag-magnify na si Jesus Christ. Sige, next verse. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Next verse. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay na panlupa. At ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Inulit niya ulit. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay nagsasabi lamang ng mga bagay na mula sa lupa. Mga kapatid, ito po makapangyarihang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Si John the Baptist. At isama si John the Baptist, siya yung baptizer in the New Testament. Marami siyang followers. Taas na kami ng mga maraming followers. Sa Instagram, sa Facebook, mga kabataan. May 5,000 followers. Wala po kayong Facebook, Instagram? Ano po meron kayo? Friendster? Ay, hindi ko alam yun. Nasa kamay ng mga may followers. Lahat tayo may followers. Si John the Baptist that time, meron din siyang followers. May mga sumusunod sa kanya. Pero one time, sinabi niya, hindi ako si Christ. Nung time po ng Diyos na si Jesus Christ, mga kapatid, nagpapasimula sa ministry, yung mga followers ni John the Baptist, nagsisimula ng sumunod kay Lord. Pero ang sabi ni John, he must increase, but I must decrease. Yung mga followers ni John, iniiwan na siya. Sumusunod na kay Jesus Christ, pero hindi siya nalungkot. Mga kapatid, ano sabi niya? Lubos na ang aking kagalakan. John the Baptist did not magnify himself. He magnified Jesus Christ. Amen po. Kasi para kay John, mga kapatid, ang mahalaga sa kanya ay walang iba kundi ang purpose o yung calling na binigay sa kanyang Diyos. Wala sa kanya halaga kung ano yung title na meron siya, ang mahalaga sa kanya is the purpose. Amen po. John the Baptist's humility shows what it truly means to magnify Jesus. Even when his followers were leaving him to follow Jesus, John rejoiced, not in his own popularity, but in Jesus being glorified. Ang tanong ko po sa inyo mga kabataan ay ganito. Ano po madalas sa buhay niyo ang minamagnify? When we say nakakita na po kayo ng magnifying glass? Okay. Ang magnifying glass, ano po ang purpose ng magnifying glass? Para ma-zoom in kung ano yung nandun na. Okay po, for example, may isang langgam. Langgam. Pag ginamitan natin ng magnifying glass, hindi lumalaki yung langgam in size. Nakakatakot yun. Minagnify si Ant-Man yun.
yung langgam, hindi siya lalaki, hindi siya liliit. Kapag tinapatan natin ito ng magnifying glass, mas makikita natin yung detalye ng langgam. Yung kanyang movement, kung anong meron. Ganito pala siya, ganito pala yung mukha niya. Di ba? What's already there? Pag pinagnify natin si Lord, we magnify what's already about God. That He is great, He is a healer God, and He is a provider God, and so on and so forth. Hindi natin si Lord gusto kang palakihin sa aming buhay, hindi. We magnify Jesus Christ because He is already great. Amen po? Si John the Baptist, mga kapatid, ginamit ng Panginoon to prepare the way. Pakisabi, prepare the way. And that's His purpose. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, anong purpose mo kay Lord? Ano yung calling mo kay Lord? Amen? Ayan, may pag-uusapan po tayo ilang bagay. Bilang mga kabataan, meron po tayong mga madalas na mamagnify natin nang hindi natin sinasadya, na hindi natin namamalayan. Una po mga kapatid, our emotions. So, pakisabi our emotion. Taas na kami ng mga may emotion. O, ibig sabihin, hindi tayo robot, no? Binigyan tayo ng Diyos ng emosyon. May isa sa mga namamagnify ng tao sa kanyang sarili is the emotion. Kilala po niyo si Jonah? Jonah and Wayne? Opo. Si Jonah po ay tinawag ng Diyos para mangaral sa bayan ng Nineveh. At ang Nineveh po mga kapatid, ito po ay number 1 kalaban ng lahi ni Jonah. Imagine niyo po mga kabataan. Si Jonah po ay inutusan sa Nineveh. Pero si Jonah, because of his anger, ay, number 1, Lord naman. Number 1 kaaway namin yan, dyan mo ako papupuntahin. O kaya si Jonah, hindi pumunta sa Nineveh. Kung ang Nineveh ay papunta doon, dito siya pumunta. Kung ang Nineveh ay pa-north, ay, excuse me po. Kung ang Nineveh ay pa-north, yung Tarsis o Tarsus ay pa-south. Dahil bakit? Jonah magnified his own emotion. Lord, ayokong pumunta dyan. Kasi kalaban namin yan eh. Pinahirapan niya yung lahi ko. Hindi ako pupunta dyan, Lord, ayoko. Kaya siya ay umakyat ng bangka, sumakay ng bangka at nagpunta doon sa napakalayong lugar, palayo po sa Nineveh. Sa madaling sabi, siya po ay lumayo mula sa purpose and calling ng Lord sa kanya. Why? Because he magnifies his own emotion. Galit ako dyan, kaya pupunta ako dito. Anong nangyari? Sa madaling sabi, anong isda ang kumain kay Jonah? Bihis. Napakalaking isda ang kumain kay Jonah at siya po ay dinala sa Nineveh. Sama pa rin loob niya, Ate Shama. Bakit? Kasi alam ni Jonah na po pwedeng patawarin sila ng Diyos. O, sino ba dito may mga... Sige, umana na tayo. Nagkaroon ng mga mortal na kaaway. Yung mortal yung kumakaaway, gusto niyong makita mo ka? Di ba hindi? Nangingiti kayo, no? Bakit meron pa rin bangga ngayon? May mga mortal na kaaway, hindi niyo nais marinig, makita ang kanyang mukha. Parang si Jonah, ang mortal na kaaway ng kanyang pamilya ay ang mga taga-Nineveh. Lord, hindi ako pupunta dyan. Anong gagawin niya? Yung isda mismo ang nagluwa sa kanya doon. Naglakbay siya. Hindi po ako nagkakamali ng 3 araw o ilang araw. Masamang loob niya, nung nakapunta siya doon sa city of Nineveh, ang sabi niya ay ganito. Sa loob ng 40 days and 40 nights, namin kayo ng Diyos. Ito umalis na siya. That single sentence. Masama lang. Sa loob ng 40 days and 40 nights, namin kayo ng Diyos. Ito umalis na siya. That single sentence, mga kapatid, huwag mo sabihin masama ang loob ni Jonah. Ginamit ng Diyos para magsisi yung mga taga-Nineveh. Imagine, mula hari hanggang mga mababang lingkod at mga hayop ay nag-ayuno, nagdamit ng sako. O imagine, mula hari, opisyales, pinakamababang lingkod, pati mga hayop, hindi kumain o uminom, nagdamit ng sako. O sinong Diyos ang hindi lalambot ng puso? Anong ginawa ni Lord?
pinatawad. Ano ngayon mararamdaman ni Jonah? Ay, Diyos ko. Nandoon, sa ilalim ng puno, sabi ka naman sa'yo, Lord, eh. Kilala ko naman kasi kita bilang mapagpatawad ka, Diyos. Kaya ayaw ko pumunta dyan kasi alam kong patatawarin mo lang sila. Mga kapatid, araw-araw nag-tantrums itong si Jonah sa Diyos. Galit na galit, masamang-masamang kanyang loob. Bakit? He magnified his own emotion. Kapag pala minsan na magnify natin yung ating mga emotions sometimes, ito ang naglalayo sa atin sa calling and purpose natin sa Diyos. Amen? Hindi natin na magnify yung Panginoon. Minsan, it blurs your eyes. Your emotions blur your eyes to see the calling and purpose of God in your life. To see the perspective of God. Hindi niya na-magnify yung love and mercy ni Lord. Ang na-magnify niya, yung mga ginawa ng mga taga-Ninive. Ang na-magnify niya, yung kanyang anger. Amen po. Yeah, as youth, praise be to God, kasi ang Caloocan Church, you magnify Jesus in your life. Amen. Bakit po? Baka pa papatunayan ko. Kung bakit katabi mo ngayon, yan na, Lord, can you process? Lord, more voice please. Salamat sa Lord sa kagalingan. Kung bakit katabi mo, ang katabi mo ngayon, kasi ngayong araw na to, minagnify niya si Lord sa kanyang buhay. Lord, ang init. Lord, walang hangin. Lord, wala akong susuotin. Hindi niya minagnify yung wala siya. Ang minagnify niya si Jesus. Praise God, palakpakan na naman po ang inyong mga kapatid. Alay ng mga sarili. Amen? Because we magnify the Lord today. Okay, pangalawa po mga kapatid, minsan, magnify natin our achievements more than our Lord. Yung mga disciples in Luke chapter 9, verse 46, nagtanong sila kay Jesus, Lord, di ba tagasunod mo kami? Sino ngayon sa amin ang pinakadakila? Nagtanong sila kay Lord. Nagtalo-talo ang mga alagad. Sino ang madalas magtalo-talo? Wala. Okay, praise God. Nagtalo-talo mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Aba? Ano to? Pataasan to. Hindi akong pinakadakila. Bakit? Ako yung araw-araw kasama ni Jesus 24 hours ako kasama ni Lord. Hindi ako pinakadakila kasi ako yung katabi ni Jesus palagi. Hindi ako yung pinakadakila kasi mas maraming akong na-witness sa miracle si Jesus. Siguro ganun sila nagtatalo-talo. Kaya tinanong nila si Lord, nagtatalo-talo sila, Lord, sino sa amin? Who is the greatest among us? Okay? So, next verse, sabi dyan, nagtalo-talo sila, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Okay, isang maliit na bata. Ano ang meron sa bata? Ano po ang meron at kanangyan ng bata? Ang bata po, mga kapatid, siya po ay dependent sa kanyang magulang. Ang bata po, wala pa pong nararating na kahit ano sa kanyang buhay. Ang bata po, willing to learn, teachable, and so on and so forth. Ang bata po, may mababang kalooban, may mababang puso. Okay. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Amen po, mga kapatid. Isa pala sa hindrance to magnify the Lord in your life is magnifying our own achievement. Ano po yan? Minsan, yung ating talents, education, ano pa po, yung ating mga career. Hindi po masama yan. Pero let's be reminded, mga kapatid, that everything you have is from the Lord. Pakisabi po sa ating sarili, everything I have is from the Lord. Kasi bakit? Sabi ni Paul, wala nang halaga sa kanya ang kanyang mga na-achieve. Kasi ang pinakamahalaga sa kanya ay walang iba, kundi ang makilala ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Ganda, no? Ayan, mamaya babanggitan na si Paul. Paul is one of my favorite Bible character. Okay po. Mga kapatid, pangatlo, our opinions and plans. Okay, our opinions and plans. Matthew 16:22 to 23. Tignan natin si Peter dito. Matthew 16:22 to 23. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Sino yung pinagsabihan ni Pedro? Si Jesus. Imagine niyo yun? Si Pedro pinagsasabihan si Jesus. Si Peter pa nagsabi ni Jesus.
Panginoon, huwag nang itulot ng Diyos, kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ano yon? Yung mamamatay si Lord sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Peter, Lord, wag ka mamatay sa krus ng Kalbaryo kahit kailan hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Minsan pala, ang mga sinasabi natin ay taliwas sa anumang kalooban ng Diyos. Minsan, our plans and our opinions contrast to the will of the Lord. Amen? Si Peter, pinagsabi niya si Jesus, hindi ko mamamatay sa krus, Lord. Pero sabi ni Lord, kailangan mangyari ang salvation. Amen po. Pag sinabi ni Pastor na ganito gagawin, let's follow the rules. Amen, mga kabataan? Pag sinabi ni youth leader, ito ang program, ganito ang mga gagawin, ganito ang mga gagampanan. That's the opportunity na tayo ay makasunod sa ating mga leaders. Amen? Pag may mga plano, kung ganito ang sinabi ni Pastor, ni Pastora, mga kapatid, huwag na ipaglaban ng opinion o ang sariling plano, ito ang gawin dahil yun ang sinabi ng leader. And with that, we are going to magnify the Lord kasi we are being obedient, mga kapatid. Okay, pala na po tayo? Okay, 4. Our fear. Our fear. Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Sino ang kasama nila? Si Jesus. Amen? Sino ang kasama nila sa bangka? Si Jesus. If Jesus is with you in the boat, wala kang katatakutan. Tama. Amen. Ito ang nangyari. Habang sila naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Taas na kamay ng mga natutulog, inaantok. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon at bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Nag-alala sila sa kanilang buhay. Kasi po sila ay mamamatay dahil inaalon po sila ng alon. Next verse po. 20, sige po, next verse. Ayan. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya. Sino yung bumangon? Si Jesus. Pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Next verse. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Ano ang nanaig sa mga disciples? Yung fear. Fear blurs your faith. Amen po. Ang na-magnify nila is walang iba kundi yung alon at yung bagyo. There is an upcoming storm, mga kapatid. Hindi ko nagkakamali. Ate Kylie, ito ay bukas ng umaga darating. Amen po. Amen. Pero dahil more of you, Lord, less of me, hindi mahalaga sa akin ang aking sarili. Tomorrow morning, we're going to church because there is God who can control the nature. Amen. Si Lord Jesus in Matthew 8:23 to 27, He has control over nature. Imagine po, anong pangalan mo, ano? Kuya Christian, let's imagine this. Si Lord kasama nila sa boat, pero ano yung nakita nila? Yung bagyo. Si Lord, si Jesus kasama nila sa bangka, nakita nila ang himala, nakita nila paano nagpakain, paano naghimala si Jesus, pero nung dumating ang bagyo, anong nakita nila? Yung bagyo. Not the great God therewith. Amen po. Minsan po sa buhay natin, hindi natin namamanayan, we magnify our fear. Why? Kasi minsan, na-out of focus tayo, minsan mas na-attract tayo ng mga problema. Nung storm, nung wind. Amen po. Kahit kasama natin si Jesus in the boat, mga kapatid, I'm telling you the truth, Jesus is with you in the boat. Pero minsan na mas na-magnify natin is the storm. Let's magnify Jesus in our lives.
Amen? Sabi ni Lord Jesus in verse 26, sabi niya sa mga disciples, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Hindi lang masabi ni Lord, bakit kayo natatakot? Eh, nandito ako. Bakit kayo natatakot? Your faith is so little, I'm with you. Amen po. Bumangon siya, pinakita niya mga disciples, pinatigil niya ang hangin at ang alon, at bumuti ang panahon. Praise God. Because after the storm of your life, bumubuti ang panahon. Merong calm and peace kay Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. With Jesus, as long as Jesus is with you in the boat, there is peace, there is calmness in your life. All we need to do is to magnify Jesus. Kung si Jesus ang katabi mo, wala kang katatakutan. Amen? Kahit bagyo pa yan, kahit bagyong uwan pa yan, hindi mo katatakutan because Jesus is in the boat. Jesus can control the nature. He is our sovereign God. He is our omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Amen po, makapangyarihan, pinakamakapangyarihan, all-knowing, and everywhere God. Anywhere in your life, any area in your life, Jesus is there. Kung si Lord is everywhere, then any area in your life, malungkot man yan, Jesus is there. All we need to do is to always magnify, palakihin natin ang malaking Diyos sa ating buhay. Kung bakit may mga nagsusuicide, they are consumed by the problems, trials, depression, anxiety. Ang tanong, ano ang nagkukonsume sa'yo ngayon? Kung saan ka babad, mga kapatid, yun ang nagko-consume sa'yo. Amen? Parang sponge. So, sino po dito ang lagi naghuhugas ng plato? Ayan. Yung sponge. Kung saan siya babad, pag piniga mo yan, yun ang lalabas sa kanya. Yun yung nagko-consume sa kanya. Amen po? Ang isang to yung sponge, kapag yan po ay nilubog mo sa sabon, pag piniga mo yan, ang lalabas dyan ay sabon. Amen po? Pag ang sponge ay nilubog mo sa mantika, pag yan ay piniga mo, ang lalabas dyan ay mantika. Amen? Whatever, kung ano, kung saan kababad, yun ang nagpo-consume sa'yo. Mga kapatid, ang sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Kasi the battle is in the mind. Ang kalaban, walang kayang gawin sa'yo. Sabi mo sa katabi mo ito. Mga kapatid, this is the truth. Ang kalaban, walang kayang gawin sa'yo if you are with Jesus. Pakisabi, walang magagawa ang kalaban sa'yo. Ang magagawa ng kalaban sa'yo is to influence. To distract you. Amen? Bigyan ka ng distraction, bigyan ka ng pain, bigyan ka ng brokenness, ipag-feel sa'yo yung emptiness, i-distract ka, and so on and so forth. Lahat yan nasa mind. Kaya nga sabi ni Paul, mga Christians, there is renewal of mind. Ayan, huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Pwede po ba natin basahin sa English? Romans chapter 12 verse 2. Hallelujah! Ang ganda kasi sabi ni Paul, merong renewal of the mind. Hindi magkukulang ang Diyos na baguhin, i-revive ang ating isipan. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Pakisabi, be transformed. By the renewing of your mind. Nire-renew ng Lord, the Holy Spirit, taas na kami ng mga nakapakinig ng Gospel of Jesus Christ. Whoever received the Gospel of Jesus Christ received the Holy Spirit. Amen. And whoever has the Holy Spirit in your life, mga kapatid, you have the access to the renewal of mind. Amen. Ang sabi ni Paul, be transformed by the renewing of your mind. Anong sinabi? Present tense. Hindi sinabing past tense. At James, hindi sinabing renew your mind. Lord, renew your mind. Present tense, ibig sabihin, continuously happening. Continuous. Pagbabago ng isip, renewing of mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mga kabataan,
Kasinungalingan ang sinasabi ng kalabang wala ka ng pag-asa. Amen? Especially as Christians, there is renewal of mind. Ang problema po ganito, saan ka bababad? Sa Word o sa world? Kasi kung saan ka babad, yun ang magko-consume sa'yo. Yun ang babalot sa iyong mind. So if the world consumes you, then paano magkakaroon ng renewal of the mind? Kaya kahit Christian nakakaisip mag-suicide, bakit? There is no renewal of mind. Pero if babad ka sa Word, babad ka sa prayer, babad ka sa devotion, babad ka sa Holy Spirit, sa presence ng Lord, there is renewal of the mind by the help of the Spirit. Amen? Kaya ang mga Kristiyano, mga kapatid, especially sa JC, TRL, Caloocan, ay mga matatalinong Kristiyano. Bakit? Kasi we practice renewal of the mind by continuously having devotion and prayer at yung mga ganitong pagtitipon. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Kasi today, November 8, 2025, merong youth fellowship. Amen? Kuya Christian, nasa ba ibang mga kabataan ngayon? May isip mo. Praise God! Kasi yung katabi mo ngayon, i-congrats mo siya. Congrats ha! Congrats bro! Congrats sis! Bakit po mga kapatid? Kasi po, they are here right now sa gawain ng Diyos. Amen. At kung nasa ng body of Christ, nandun ang presence ni Lord. Amen. Walang sabihin, Lord, walang hangin, Lord. Madilim ang tawid. Pero yung presence ni Lord is here with you right now. Amen? At mamaya po, mga kapatid, ay tayo po ay patuloy lulubog sa presensya ng Panginoon. Okay, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Okay, ano mangyayari if we magnify the Lord in our life? Una, our view changes. Pakisabi po, our view changes. Our changes. We see God's greatness above our problems, and faith replaces fear. Pakisabi po, faith replaces fear. Faith replaces fear. Ang ganda nito, Psalms 34:3. Ang sabi ni David sa kanyang mga salmo, Psalms 34:3, "Oh, magnify the Lord with me." And I-share ko ito through online. Ang kadakilaan, ayan, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sino dito ang nakakakilala kay David? Kay David. Si David, sino-sino kanyang mga kinalaban? O, sikat na sikat. Goliath. Si Goliath, gaano kalaki? Kapre. Si Goliath po ay lahi ng mga kapre noon. At mga magigiting na mga sundalo. Opo, magaling sa pakikipaglaban. Sila King Saul, nakita nila ang kalakihan ni Goliath. Pero si David, nakita niya ang kalakihan ng kanyang Diyos. Amen. Amen? Mga kapatid, we have Goliaths in our lives. Minsan, mas nakikita natin ang laki ng problema, yung dami ng problema. Nakakalimutan natin gaano kalaki ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi ni Paul in Galatians chapter 23, ay kung di po ako nagkakamali, Galatians 2:20, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Pakisabi, Christ lives in me. Christ lives in me. Si Kristo mismo ang nabubuhay sa inyo, mga kapatid, sa ating buhay. And if Christ lives in you, then you have big God in your life. Amen po. Ang ganda isipin na kung ang Diyos na nananatiling, nagdudwell, naninirahan sa inyo, then meron tayong malaking Diyos sa ating buhay. Wala nang pungang ang anuman pong laki ng problema sa ating buhay. Amen? Let's be David, not King Saul. Kasi si King Saul, nakita niyo yung laki ni Goliath. Ang laki naman yan. Hindi natin kaya kalubanin yan. Magiting naman, dirigmayan. No. But David, totoy. Wala po siyang ano nun eh. Espada, shield, ang ginamit lang niya ay sling. Bato ang tumama sa ulo ni Goliath, mga kapatid. Kasi bakit? Nakita ni David ang kapangyarihan, ang enablement and power ng Lord sa kanyang buhay. Kasi para sa kanya, iniinsulto ni Goliath yung Diyos. Nakita ni David ang kalakihan ng Diyos. Amen po, palampakan natin si Lord. Hallelujah. Second,
When we magnify the Lord, una, our view changes. Nakikita natin ang kalakihan ng Diyos, hindi ang kalakihan ng problema. Pangalawa, our character transforms. Sabi po ni kanina, as we decrease, He must increase. Kapag pala minagnify natin si Lord, pinalaki natin sa ating buhay, yung ugali ng Diyos, let's take a look on this. Yung ugali ng Diyos, nagiging ugali mo na rin. If Christ is loving, then you will be a loving person. If Christ is humble, you will be a humble person. If Christ is forgiving, you will be forgiving. Kasi bakit? Kasi si Lord yung namamagnify sa buhay mo. Yung ugali niya, nagiging ugali mo. Ang tawag doon, Christ-likeness. Pakisabi, Christ-likeness. Kaya as you walk in the journey of Christianity, nagniningning ka. Kaya pala sabi sa Bible, you are the salt and light in the world. Ikaw ang nagsisilbing asin at ilaw sa mundo. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung nagniningning yan. Nagliliwanag ang kanyang mukha. Spiritually, Pastora. Spiritually. Why? Kasi, Ate Shama, mga kabataan, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Lord na. Sabi ni Paul, hindi na ko to. Kung si Pablo nabubuhay pa sa kanyang sarili, hindi siya magpapalangoy-langoy sa dagat para may paglingkod si Kristo. Pero dahil si Lord na nabubuhay sa kanya, meron siyang self-denial. Pakisabi, self-denial. Ano ibig sabihin ng self-denial? Wala sa kanyang halaga ang kanyang sarili. Mapahiyaman siya, masaktan man siya, pero alang-alang kay Kristo. Alam niyo po, habang nangangaral si Pablo, binabato siya ng mga tao. Habang nangangaral si Pablo, kinukulong siya, tinutuligsa siya. Kung tutusin si Pablo, napakadaming achievement. But because of preaching about Christ, siya po ay pinapersecute ng alin po, ng mga sundalo, ng mga tao, pero walang halaga yun sa kanya. Kasi ang mahalaga sa kanya, ang magampanan niya ang calling ni Lord. It is Christ who lives in me. Kaya nga, less of me eh. Kaya sa tema natin, less of me. Wala na ako to, less of me na, I'm small. Para si Lord ay mag-shine brighter sa ating buhay. Amen po? Ang ginawa ni John the Baptist, he stepped aside so Jesus can shine brighter. He stepped aside, he prepared the way, John stepped aside so Jesus can shine brighter sa buhay po ng mga followers nila. Sometimes, mga kapatid, all we need to do is to step aside. Step aside our own emotions, our plans, our will, so we can follow God's will. We need to step aside our will para yung will na Lord ang manaig. Amen? We need to step aside our own strength na limited para yung unlimited and limitless power ni Lord ang mag-magnify sa ating buhay. Minsan kailangan natin i-step aside yung fear para yung faith na pinalalakas ng Diyos ang mag-magnify sa ating buhay. Minsan kailangan natin i-step aside yung insecurity para yung security ni Jesus ang mag-magnify, mag-take over sa ating buhay. And mga kapatid, if you magnify the Lord, He will take over. Ang mag-take over, walang iba kundi ang Diyos. And if we magnify the Lord, pag pinalaki natin ang Diyos sa ating buhay, you give Him the control. Lord, lahat na nangyayari, hindi ko po kontrolado. Sa magulang ko, sa school, sa work, sa panahon, Lord, I cannot control all of these. But Lord, I magnify you in my life. And I give you the control. You are sovereign God. I let you take over. Sa mga sitwasyon na uncontrollable, sa mga kabataan, I know your struggles. Hindi lang mga adult ang may struggles. Mismong ang kabataan may pinakamalaking struggles. Hindi sa panlabas, kundi dito sa puso at sa isipan. Mga anak, when you experience struggle, babad tayo sa word. Let's magnify Jesus. Let's pray na, Lord, I let you take over. And the Lord will take over your heart and your mind. Hindi tayo makakaisip ng kahit ano pang mga bagay na hindi galing sa Diyos.
ang may isip natin ay pawang kalooban at ningning at ilaw ng ating Panginoon. Amen po? And lastly, mga kapatid, our lives reflect His glory. Matthew 5:16, let your light shine and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, napakaganda isipin kasi kayo na may Christ-likeness. And through your life, people see God through your words, actions, and testimony. Kapag may nakausap ka tao, teka, parang lumakas ako Kasi si sister, grabe siya mag-encourage. Parang nakikita ko ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kailangan tayo mismo yung ma-transform muna. Para pag may nakausap ka, teka, parang lumakas ako Kanina dapat magsusuicide na ako. May nakausap akong ganyan mga kapatid. Through chat. Sabi niya, dati ang buhay ko masaya, ngayon ganito, ganyan. Sabi ko sa kanya, kapatid, ate, may pag-asa sa Diyos. At yung simple word na yun, it enlightened her life. Mga kapatid, let's do evangelism kahit online. Mga kabataan. Let's invite more people sa church, mga kabataan. Kasi, tayo po ang tools ni Lord to save the youth. Amen? The young people. Tulungan natin si youth leader, si assistant youth leader, na mag-invite ng mga kabataan sa church. Amen po? Kasi po kayo ang gagamitin ng Diyos para palakihin ang body of Christ. Amen po? Let your light shine. Whoever received the gospel of Christ, amen, hallelujah. Taas po ng kamay. Whoever received the gospel of Christ, received the Holy Spirit. And if you receive the Holy Spirit, you also receive the empowerment of the Holy Spirit, mga kapatid. You have the enablement, you have the empowerment. Meron po tayong kapangyarihan na mag-akay ng mga kaluluwa papunta sa church. Mga kapatid, don't forget you have the voice because your voice is not your own voice, but your voice is the voice of the Holy Spirit in your life. Amen? Meron kang influence, meron kang effect, kaya don't be fearful na magsalita sa mga kabataan. Nababa po ang kamay. At tayo po ay magsitayo, mga kapatid. Sa mga oras po na ito, hallelujah, let's invite and acknowledge the power of the Holy Spirit. At pwede po ba natin kantahin yung kanta kanina? Makamtan man natin ang lahat sa mundo. Kung ang kaluluwa po natin ay mapapahamak, wala pong halaga ang lahat po ng ito. Ay ito, mga kabataan na ito, bago pumunta sa dakong lugar na ito, meron po kayong mga iniwang problema sa bahay. Meron po dito, bago pumunta sa dakong lugar na ito, may problema sa pamilya. Umiliti siya, pero may problema sa pamilya. Meron po dito, nako-confuse. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung pangarap niya sa kanyang buhay? Relationship problem. Brokenness. Emptiness. Kapatid, I'm telling you right now, the Lord will fulfill the emptiness you feel right now. All we need to do is to magnify the love and comfort of Jesus Christ. Marami po tayong plano sa buhay, but the greatest plan in your life is from the Lord. Sabi po sa Bible, makamit man ng tao ang buong daigdig kung mapapahamak ang kanyang kaluluwa, walang saysay ang lahat ng ito. That means your very single soul. Kabataan, ang iyong kaluluwa, ang katumbas nito ay ang buong mundo. Kaya there was Jesus Christ who died on the cross for you and me. Hindi inisip ng Diyos ang kanyang sarili, yung kanyang kayamanan sa langit, hindi inisip ni Jesus Christ. Ang nasa isip ng Panginoon habang siya ay binabayubay sa krus ng Kalbaryo ay walang iba kundi ang pangalan mo. Kaya kapatid, I invite you right now to invite Jesus in your heart and in your mind. May mga pagkakataon na isip mo rin yung mga bagay na hindi maganda. But I'm telling you mga kapatid, the Lord is knocking on your door. The Lord is knocking on your heart right now. And all we need to do mga kapatid is to invite and let Jesus enter in your life. Come on, church, let's sing to the Lord. Kantahan natin ang Diyos.
Lift up your hands to God. Come on, church, let's worship God. Sa mga oras nito, mga kapatid, whatever you're going through, the Lord wants you to surrender everything and give Him the control. Naniniwala ako na may mga kabataan dito may dala-dala sa kanilang puso. Anak, give it to God. Let Him take over. Simulan mo sa pagtaas ng kamay as a sign of surrender to Jesus. He can calm the storm of your life. Kayang alisin ng Diyos. Kayang patahimikin ng Diyos ang anumang unos sa iyong puso at buhay. All you need to do is to give Him the control. To magnify Him. To let Him take over. Hayaan mo siyang kumilos sa iyo. You cannot control it, kapatid, anak. Hindi mo kaya yan, pero kaya ng Diyos sa buhay mo. Let's again worship the Lord with full surrender of everything to Him. Hallelujah. Ang pangarap mo sasapat, Panginoon. Magsumpong ka sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Sige, anak, magsumpong ka kay Jesus. Pangarap ko sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at inang ito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Panginoon,
love, Panginoon. Lord, sa mga kabataan na nandito ngayon, nagsikap, Lord, na pumunta sa dakong lugar na ito. Dalangin ko, Diyos, na walang aalis sa dakong lugar na ito, na hindi mo, Panginoon, pinalakas, pinagpala, in-empower, Lord, kundi ang mga kabataan mo na ito, Panginoon, ay lalabas na bitbit ang inyong biyaya at presensya in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa mga kabataan na ito na nangangailangan, Panginoon, na nakasagutan sa kanila pong mga katanungan, sa kanila pong mga kalituhan, Panginoon, I declare a definite answer in their mind in Jesus' name. Lord, sa mga may karamdaman, Panginoon, I grant in the name of Jesus the healing that flows in their bodies in Jesus' name. Panginoon, sa lahat po na nakaka-feel, out of nowhere, they feel empty. Out of nowhere, Lord, they feel broken. May parang hinahanap sila, Panginoon, sa kanilang buhay. Piling nila, Panginoon, may kulang, Lord. Lord, I declare and I pray that they may experience the fullness and fulfillment from you, Lord, in Jesus' name. Maranasan nila, Panginoon, ang kapunduan, Lord. Yung kakulangan, Panginoon, na kanilang nararamdaman ay, Lord, kumpletuhin mo sa kanilang buhay in Jesus' name. Lord, they may feel your fullness and fulfillment in their hearts in Jesus' name. The healing from brokenness in Jesus' name, Lord. Yung mga problema, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord, patuloy niyo po silang patatagin at palakasin. Ang kanilang pong kalooban, Lord, patuloy niyo pong patatagin. Hallelujah. At Lord, i-remind niyo po sila na ikaw ay lagi po nilang kasama. Every time they feel that they're alone, every time po napipin nila, Panginoon, sila po'y mag-isa, Panginoon, ikaw po ang patuloy na sumama po sa kanila at i-remind that you are with them, Lord, in Jesus' name. Panginoon, I declare I grant divine protection sa mga kabataan nila. Na ang mga bagong invite, Lord, hindi aksidente na nandito sila ngayon. Yung mga bagong invite, Panginoon, meron kang plano sa kanilang buhay. Hindi aksidente na tumapak sila dito, Panginoon. They will be part of this church. JCTRL Caloocan Church. Lord, kanina sabi po namin, Panginoon, sinabi po na yung Spirit that this church is a growing and rising church who has the Holy Spirit that empowers us, Lord. Kami po, Panginoon, ay tumanggap ng empowerment mula sa Banal na Espiritu. And we, your workers, Panginoon, mula po sa Pastor Sally, mga na Pastor Elizabeth, sa amin po mga coordinator and workers, Lord, praise team, hallelujah. Panginoon, dalangin ko po na sila po ay patuloy niyo pong gamitin. Hallelujah. Lord, they are gonna be unstoppable. They are gonna be empowered, Lord Jesus. Hallelujah. Because, Lord, we possess the power of the Holy Spirit. Panginoon, kayo na po ang bahala sa mga kabataan na ito. Binabalot niyo po kami ng inyong pong banal at mapulang dugo. Lord, in your divine protection, no enemy, Lord, can harm us in Jesus' name. And Lord, right now we claim the renewal of mind, the revival of our spirit, Lord, and the breakthrough from every brokenness in Jesus' name. Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid ay sumigaw ng Amen. Amen. Ayan po, sa pagkakataon po ito, muli tayo may magkakaroon po ng activity.
Ayan, Ate Shama. At umiiyak ako. Praise God! Lahat po ba tayo yung na-bless sa mensahe po ng ating pong Panginoon? Amen! Amen! Mahina eh! Lahat ba tayo na-bless? Amen! Praise God! Huwag po tayo mahiya. Let's all magnify Jesus Christ. Ayan. Sa activity po natin for today, ayan, may kinalaman po ito sa ating pong tema. Bubuo po tayo ng dalawang grupo. Again, dalawang grupo na naman tayo, mga kabataan. So, ilan tayo? 1, 2, mga 100 tayo na, so hindi tayo makasya dito. Sige, let's, muna po, let's move the chairs po muna. Ayan, thank you. Ayan. Sige po, and let's have groupings po. 2, 4, 6, 8, 10. Asan na yung kapatid mo? Yan. So, marami. 77 na kabataan. Sige, di niya kayo dito. Yan. Paunahan lang to pero, ang game natin is, ano tawag doon? Jumbled words. Yan. Hulaan nyo lang yun. Pasyon po yung activity. Ayan. Kanina pong bag to. Akin na lang to. Sige, tayo? Buo tayo grupo. Christian, dito ka. Mag-iwalay kayong dalawa. Ayan. Lakas ng echo. Mark! Dito ka, Mark. Raises, dito ka. Ayan. Tapos dito ka. Ayan. Jasmine, dito ka. Dito ka, Jas. Maylin, dito ka, May. Dito ka. Kayong dalawa. Tara dito. Sige, sali kayo. Goting, kala mo, hindi ka kasali. Ay. Kylie! Ay. Sige po. God bless po, Pastora. Thank you po sa Word of God. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you po. Ay, sige po. Thank you po, Pastora. God bless po. Okay, sige. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. First, your sister. Hoy, kasali ka din. Kasali ka din, Lendon. Kala mo makapatakas ka. Asa na ayan? Youth quiz. Kala niyo sa school lang may quiz, no? Dito din meron. Pero, ang mechanics po natin for today, ayan. Usog kayo. Usog. Sige, usog pa. Sige, pumila kayo. Nakakayuin ko kayo. Mabait kayo sa akin, lalabas ugat yung sagot. Hoy, wag! Sige, usog pa. Mga hanggang doon, oh. Sige, sagad pa. Dito kayo. Yan. Tumayo ka! Yan. Secret yung prize. Okay, Ivor. Secret yung prize, secret. Atras ka pa doon, Ben. Hanggang dito. Ito yung first, kasi tatakbo kayo eh. Ganun, no? Ay, ganun. Okay, ang mechanics po natin, sino dito mga dancerist? Ay, bakit dito natin uno? Pila? Dito ka na lang. Yan. Tapos, Jazz, dito ka, Jazz. Ay, sige, Kylie ka sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Sali ka, te? Uy, sabi niyo kapatid mo. Nag-ano feedback ako eh. Sali mo siya! Kasi kulang kayo ng isa pag di siya kasali. Dito. Bale, ang mechanics po natin, tatakbo kayo. Kunwari nakita niyo na, di ba? Nakita niyo na. Tatakbo kayo, tapos, gagawa kayo ng sarili niyong step. Kunwari. Tapos tatakbo kayo ulit, tapos sabay, sasagot. Kuha? Kuha ba? Yun nga yung twist eh, yung twist. Okay, gets? Gets ba? Ginawa ng step nung nandun, panilitin sa bagong step. Hindi. Masyadong mahaba eh. Single step lang. Bala kayo ganun. Tapos takbo na ulit. Diskarte niya na. Kasali siya ha. Kagrupo niyo siya. Uy, kasali ka. 1, 2,
music. Para medyo ano tayo. Okay, 1, 2, 3, go! Pag alam niyo na yung sagot, tsaka kayo takbo. Wait, wait lang daw. Ha? Kahit sino? Ate siya, hindi po Ha? sunod-sunod. Ano? Makaisip. Kahit ibulong niyo yung sagot. Pero ano, dapat nga maganda siya lang mismo talaga sa sagot. Oo. Ay! Clue! Ang clue, characters yan ni Jesus Christ. Characteristic ni Jesus Christ yan. Kaya, okay na. Sige, tryin mo na. 1, 2, 3, go! Siya na. Ano? Ha? Compassionate. Ayun! Ganun lang, guys! Ganun lang, ha? Gets ba? Gets? Oh. Nasa sa inyo kung paano kayo magtutulong-tulong, ha? Ha? Pwede kayo magtulong-tulong. Sige, share your thoughts. Okay. Next na! Next! Ready? Set! Go! Kayo pa din. Kanya na talaga yun. Kanya na talaga. Humble. Okay, next! 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 Next na! Okay, next! 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 Yan. Ano na kaya yan? Character siya si Jesus, ha? Good, good. Generous. Okay, next! Next na, next! Napakadali naman yan. Holy, okay, next! Next! Asan na yung kalulong? Pure. Pure! Okay, isa muna. Back tayo, back. Ayan! Napapansin ko, parang kawawa naman concert na to, ano? Sige, shuffle natin. Shuffle natin, dito ka, Christian. Yan. Pero sa dulo ka, this time, wala nang bulungan, ha? Walang bulong. Ang bulong nyo, pa-forward. Pero hindi kunwari tapos na kayo, diba? Tapos na yung nasa harap. Pupunta siya sa likod. Ganun ang mangyayari, ha? Oy, sige, dito ka na. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6. Okay, ganun na. Ganun ang mechanics, bulong. So, yung kunwari tapos ka na, pupunta ka sa likod. So, kung ikaw, alam mo yung sagot, ibulong mo paharap. Hindi ikaw tatakbo paharap. Gets? Okay. Ready? Ready na, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, go! Ikay! Next! Yeah, yan. Ano yan? Ano yan? Sige, step, step! Obedient. Okay, obedient. Next! Yeah, yan. Ang tagal mo kasi kita tumatakbo. Forgetting. Ano? Mali, mali, mali. Mali pa siya, mali pa siya. Sige, bilang ko. Forgiving. Next. Next, next. Ano yan? Ay, ay, nag-iba na ng step. Sabi. Sabi. Next. Next na, next. Kain. Next, next.
sabi ni Lolo niya. Hindi mo na saglit. Start with letter P. P as in... Ancient. Ancient! Next! Next! Woo! Protector. Protector! Next! Meron pa ba? Meron pa! Start with letter P. Okay pa lang. Provider. Bakit yung iba di sumasagot para lagi sila? Next! Last na yan! Dapat! Last na yan, last na. Ay! Reactor! Ha? Ano yung Ayan, thank you. Thank you po sa mga kabataan. At syempre, bago matapos ang gawain, hindi mawawala ang ating... Ano? Ano? Ayan, first of all, ako may blessed today. Kasi may nakita kong same faces. And may mga bago. Yan. Tayo nga kayo. Tayo kayo. Magkapatid kayo? Magkaklase kayo? Anong pangalan mo, kuya? Brian. Ha? Rolly. And? Joan. And? Hindi ka kasama. Jana and Joan. O, diba? O nga pala, nakalimutan ko siya. Hindi ko siya napansin. Paano mo, be? Si Hill. O, diba? Praise God at purihin sa buhay ninyo. Nakita ko rin si Mylene. Actually, si Mylene is from KBS. Yan. Kabataan na siya. So, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Pastor, pag-pray po natin yung mga kabataan po. Mylene, sama ka dito. Joan and Jana pa. Join kayo dito sa harap. Punta kayo dito sa harap. Yan. Sige, pag-pray po natin itong mga kabataan na ito. Sige, sama ka na. Let's extend our hand po. Kailangan mag-pray mo kayong mga kabataan. Sige, kabataan ka na nga. Ha? Sige po, ituloy po natin pong kamay sa kanila. Panginoon, maraming pong salamat. Yes. Nakataas din yung kamay niyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga bataang ito, Panginoon, na patuloy na mahakbang na nampalataya sa iyo, O Diyos. Samahan mo po sila, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos. Hindi lang ito yung una at huling beses na sila po ay tutungtong sa church na ito. My God, makilala ka nila, Panginoon, ang higit sa lahat. Makilala ka nila at sila man din, Panginoon, habang ikaw ay kanilang nakikilala. Nakikita rin nila ang kanilang sarili, Panginoon, kung gaano kakalaki sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, patuloy mo pong ipaunawa sa kanila, Panginoon, kung gaano mo sila kamahal, Panginoon. Yes, Salamat po, O Diyos, sa mga kabataan ito, Panginoon, na representative, Panginoon, ng bawat pamilya na kanila pong kinabibilangan. Pakipagpalaan po, O Diyos, samahan mo po, Panginoon, hanggang sa kanila pong paglago bilang mga Kristiyano sa inaharap, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy mo pong bigyan sila ng wisdom, knowledge na nagbubuot sa iyo. Salamat sa pagsama mo. Bagamat sila po ay mga mag-aaral
Patuloy mo pong ipaunawa, Panginoon, kung gaano kahalaga ang iyong salita sa kanilang buhay. Ang pagsama mo, Panginoon, lalo tigit sa panahon ito, bilang mga kabataan. Salamat, O Diyos, katulad ni David, Panginoon. Patuloy na ipaunawa mo, O Diyos, sa kanila pong murang edad, kung gaano kaganda ang mayroong Diyos na kasama sa kanilang buhay. Maraming po salamat. Cover them with your most precious blood. At sa kanila pong pag-uwi sa kanilang tahanan, ay patuloy mong samahan, pakipagpalain, maging ang buo nilang sambahayan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Ayan. Kamayan po natin silang lahat. Ayan. Pagpalain kayo. Wow! Wow, siya. Wow! Uy! 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 Ayan, sige, maaari na po tayong magsiupo. At habang tayo po ihahainan ng... okay. Let's watch po ang presentation po ng Girl Youth ng GCTRL Caloocan. Sige, let's go! Go to the front. May entrance daw. Music, please. Ay, wait lang. Game na daw, game na. You know what to do. It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving. Don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Son and Spirit, that's who I call G.O.D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Don't sit there waiting. Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration. If you believe that Jesus set you free, it's time to celebrate. Let's have a celebration. 저에게 이분은 자유죠. 광활한 우주에서 하고 싶은 일을 마음껏 할 수가 있거든요.